Kumusta po kayo? Halina't samahan niyo po ako sa aking kwento, The Fall of Cupid. Ito po ay ang chapter 2. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, please mag-subscribe po kayo at pindutin ang notification all para updated po kayo palagi sa mga chapters ng kwentong inyong maririnig. Maraming salamat po. Chapter 2. Mark! Tawag ni Sir Angelico sa kanya habang naroroon siya sa hallway at hinihintay na papasukin siya nito sa kwarto nito. Hindi niya namalayang nakabukas na pala ang pinto nito. Itinuturing niyang pangalawang ama si Sir Angelico. Ito ang nagpaaral, nagbigay ng trabaho at magandang buhay sa kanya. Matagal na siyang nagtatrabaho bilang assistant nito. Kahit na ipinaubaya na nito ang mga ari-arian at kumpanya nito sa mga anak nito, ay hindi siya nawalan ng trabaho. Sa totoo lang, malaki na ang naipon niya at proud siyang sabihin na napagtapos niya ng pag-aaral ang kapatid niyang si Jim. Nakapagpatayo na rin siya ng maliit na negosyo. Hindi nga lang niya magawang iwan si Sir Angelico dahil tumatanaw siya ng utang na loob dito. Parang anak na rin ang turing nito sa kanya. Mas nasanay pa nga siyang mamalagi sa mansyon kaysa sa bahay nila sa Hacienda Carmela, kung saan nagtatrabaho ang kanyang mga magulang. Bakit po sir? Tanong niya rito pagpasok niya sa kwarto nito. Ipinatawag kasi siya ito roon. Anong sinabi mo kay Andy? Nakakunot noong tanong nito sa kanya. Nakapagsumbong na pala ang bunso nito rito. Napakamot na lamang siya ng ulo. Umiiling-iling ito. Inasar mo na naman ang bunso ko, no? Pasensya na ho, sir. Nahihiyang hinging paumanhin niya rito. Tell me honestly, may gusto ka ba sa bunso ko? Seryosong tanong nito. Hindi niya napaghandaan ang tanong na iyon. Ngayon lang ito nagtanong sa kanya ng ganoon ka-personal. Huminga siya ng malalim. Kapag nagsabi siya ng totoo, ay mapapahiya siya. Ngunit kapag nagsinungaling siya, agad nitong mahahalata iyon. Kilalang kilala na siya nito. Minsan nga, pakiramdam niya ay mas kilala pa siya nito kaysa siya mismo sa sarili niya. What Mark? Tila naiinip na ito. Nakayukong tumango siya. Maya-maya lang ay narinig niya ang pagtawa nito. Ngayon ko lang nalamang torpe ka. Napapantastikuhang tinignan niya ito. Hindi kayo nagagalit, sir? Bakit naman ako magagalit? Kasi hindi po ako ang lalaking nababagay sa prinsesa nyo. Lagi niyong sinasabi na gusto niyo ng isang prinsipe na kayang buhayin at protektahan si Andy. You want your son-in-law to be perfect, just like you. Someone who could satisfy her needs. Hindi ho ako yun. Kung sa tingin ng lahat ay malaki ang kumpiyansa niya sa sarili, nagkakamali ang mga ito. Hindi niya mapigilang ikumpara ang katayuan niya sa buhay sa katayuan ni Andy. Isa sa mayayamang pamilya sa Pilipinas ang mga Duavit. At siya, isa lamang siyang hamak na assistant ni Angelico Duavit. Ano ang maipagmamalaki niya? Ano bang pinagsasabi mo, Mark? Kailan ba ako naging matapobre? Isa pa, sino ang nagsabing hindi ka qualified na maging son-in-law ko? Kung ako ang papipiliin ng lalaking ipakakasal ko sa bunso ko, ikaw yun. Alam kong kaya mo siyang protektahan tulad ng ginawa mo sa akin at sa kanya sa mga nakalipas na taon. Kung may isang tao akong pinagkakatiwalaan para sa kapakanan ng anak ko, ikaw yun, Mark. Seryosong wika nito. Napatulala siya sa sinabi nito. Pakiramdam niya ay tumaas ang tingin niya sa kanyang sarili. Unti-unti siyang napangiti. Kaya lang sir, allergic sa akin ang bunso ninyo. Kaaway ang tingin niya sa akin. Paano ba naman? Ako ang naging ultimate spy niyo sa kanya through the years. Hindi ko siya masisisi kung bakit galit siya sa akin. Mawawala rin ang inis niya sa'yo. Huwag kang mag-alala. Mag-iisip ako ng paraan kung paano kayo magkakalapit. Kapag nagawa mo yon, papayag na akong bilhin mo sa akin ang Ildefonso Ranch. Nakangiting wika nito. That was like hitting two birds with one stone. Mapapalapit siya kay Andy.
Mabibili pa niya ang Ildefonso Ranch. Isa yung maliit na rancho na maaari niyang pataniman ng ilang klaseng pananim. Ipinangako niya kay Sir Angelico na kung ipagbibili nito iyon sa kanya, hindi katulad ng mga pananim sa Hacienda, Carmela ang itatanim niya rito. Pangako ba yan, boss? Nakangiting paniniguro niya rito. Siguradong sigurado. Para mapatayuan mo ng palasyo ang prinsesa ko ay ibebenta ko sa iyo ang Ildefonso Ranch. Sa ilang taong pagtatrabaho niya kay Sir Angelico, kaipon na rin siya ng pambili ng Ildefonso Ranch. Katabi yun ng Hacienda Carmela. Marami siyang balak sa lupeng iyon. Kapag napasa kanya na iyon, maaari na siyang mag-resign sa pagtatrabaho rito upang maasikaso niya ang rancho. Hello Aldrin, bati ni Andrea rito sa kabilang linya. Naka-loudspeaker ang cellphone niya dahil nagmamaneho siya. Si Aldrin ay isa sa mga lalaking kaibigan niya. Hindi lingid sa kaalaman niya na may gusto ito sa kanya, ngunit nilinaw niya rito na hindi pa siya handang pumasok sa isang relasyon. Naunawaan naman siya nito at nagkasya na lamang sa pagiging kaibigan niya. Pwede ka bang, pwede ka ba mamaya? Birthday kasi ni Ate Hilda. Paanyaya nito sa kanya. Hindi ko alam, Aldrin. Paiba-iba kasi ang schedule ni Dayan sa pagpunta sa restaurant namin. Totoo naman ang sinabi niya. Ngunit aaminin niyang ayaw na niyang maging close sa mga kamag-anak nito dahil baka dumating ang panahon na muli na naman itong aasa na hihigit pa sa magkaibigan ang turingan nila. Okay, pwede ba akong dumalaw sa inyo bukas? Nakakamiss na rin kasing makipagkwentuhan sa'yo, sabi nito. Mabuting tao si Aldrin. Galing ito sa matinong pamilya at stable ang trabaho nito. Kaya lang ay wala siyang maramdamang magic kapag kasama niya ito. Sa restaurant ka na lang pumunta, kahit mamaya before ng party ng ate mo. Sa amin ka na bumili ng pangambag mo sa handa niya. Biro na lamang niya rito. That's a nice idea. Sige, see you later. Pagdating niya sa restaurant ay maayos na ang lahat. Na-late kasi siya dahil sa sobrang traffic. Nagparamdam na ba si Dayan dito? Tanong niya kay Lucia. Hindi pa ho, Ma'am Andy. Tinawagan niya ang kaibigan at kinumusta ito. Hindi ka ba pupunta rito ngayon? Tanong niya rito sa kabilang linya. Pupunta pero mamayang hapon na lang siguro. Puyat pa kasi ako. Ang dami ko kasing manuscripts na naka-line up. Mukhang bagong gising nga ito base sa timbre ng boses nito. Hindi ko maintindihan kung bakit pinapagod mo ang sarili mo sa pagsusulat. Okay naman ang restaurant ah. Ano bang nangyayari sa'yo? Aminin mo, depressed ka dahil kay Alfie no? Nag-aalala ng tanong niya rito. Ngayon lang ito nagkaganoon. Kahit kailan ay hindi ito nagpadala sa pressure ng trabaho. Ngunit ngayon ay parang ito mismo ang pumipilit sa sarili nito na magsulat at magpuyat. Nang nagdaang hapon nga ay hindi na niya gusto ang hitsura nito. Malaki na ang eye bags at namumutla na rin ito. Hindi no, inaatake lang ako ng insomnia this past few weeks. Kaysa naman tumulala ako, magsusulat na lang ako, magkakapera pa ako. Masiglang wika nito na halatang pilit naman. Pupunta ako riyan. Pinindot niya ang end call button upang hindi na ito makaapela pa. Pagkatapos ay pumunta siya sa kusina at nagpabalot ng agahan para kay Dayan. Palabas na siya ng restaurant nang may isang lalaking bumaba mula sa isang mamahaling motorsiklo. Hindi biro ang presyo ng Ducati. Si Dingdong Dantes pa nga lang ang artista na nakitaan niya na mayroong ganoon. Nagulat siya nang magubad ng helmet ang lalaki. Mark? Nakakunot noong bulalas niya. Ako nga, saan ang lakad mo? Kay Dayan. Sige, mauna na ako sa'yo. Paalam niya rito. Hindi niya nagugustuhan ang paghangang nararamdaman niya rito. Bakit naman kasi napakagwapo nito ng umagang iyon? Traffic ngayon, matatagalan ka kung kotse ang gagamitin mo. Tara, umangkas ka na sa akin. Anito nang akmang bubuksan na niya ang kotse niya. Hindi na, salamat na lang. Tanggi niya. Hindi maganda ang ideyang iyon. Hindi siya lalapit at aangkas dito. Huwag ka nang mahiya, Anito. Saka kinuha ang plastic bag na nasa kamay niya at inilock ang kotse niya.
Bigla na lang siyang sinuotan ng helmet at saka hinila pasakay sa motorsiklo nito. Alam mo, hindi ka talaga marunong umintindi. Sinabi na nga ayokong sumakay sa motorsiklo. Reklamo niya ngunit hindi siya pinansin nito. Sa halip ay hinawakan nito ang mga kamay niya at iniyakap ang mga braso niya sa katawan nito. Wala siyang nagawa. Hindi nga siya nakakilos, lalo nang marinig niyang inihahanda na nito sa pag-andar ang motorsiklo nito. Hindi niya kayang ilarawan ang kakaibang tibok ng puso niya. Parang gusto rin niyang mag-ingay para pagtakpan ang ingay na dulot ng pagkabog ng dibdib niya. Hindi rin niya kayang ipaliwanag ang init na nararamdaman ng kaliwang pisngi niya na nakadikit sa likod nito. Napahigpit kasi ang hawak niya rito nang marangkada na ang motorsiklo nito. Hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit parang ayaw niyang matapos ang sandaling iyon. It felt like she wanted to be that close to him kahit alam niyang hindi iyon tama. Hindi iyon tama dahil nawawala siya sa sarili niya kapag nasa malapit ito. She didn't want to let her guard down. Ayaw niyang matulad kay Dayan na sobrang pinagbigyan ng sarili. Ayon tuloy, broken-hearted ito dahil engaged to be married na ang lalaking mahal nito. Sa totoo lang, ayaw niyang magmahal dahil natatakot siya. Yes, it was ironic. Gumawa siya ng plano para ma-inlove ang mga kuya niya, pero hindi naman niya iyon magawa para sa sarili niya. Cupid was brave for aiming at the hearts of other people, and yet she was afraid to experience what she did for others. Ganoon yata talaga ang tao. Matapang kapag iba ang pinag-uusapan pero umuurong kapag ang sariling puso na ang nakataya. Ikaw talaga, Andy. Hindi ka na dapat nag-abalang pumunta rito. Mas kailangan ka sa Cupid Haven. Okay lang ako. Nakangiting wika ni Dayan sa kanya ngunit hindi umabot ang ngiting iyon sa mga mata nito. Kailangan mo ako. Mababaliw ka kapag wala kang kausap. Bakit kasi hindi mo na lang sabihin sa akin kung anong problema? Tila nahihiyang tinignan nito si Mark na nakaupo na sa pang-isahang sofa. Don't mind me. Hindi naman ako tsismoso. Tila baliwalang sabi ni Mark. Epal ka talaga. Paano kami makakapag-usap ng seryoso? Asik niya rito. Ang init sa labas eh. Reklamo nito. Umuwi ka na kasi. Paano ka? Kung makapagtanong ito, parang totoong nag-aalala ito sa kanya samantalang inutusan lang ito ng papa niya para bantayan siya. Magta-taxi ako. Andy, hayaan mo na si Mark. Mas okay na yung may maghahatid sa'yo pabalik sa Cupid's Haven. Kaysa mag-taxi ka pa. Sabad ni Dayan. Sige, isipin na lang natin na wala ang kumag na yan sa paligid. Tell me, are you really okay? Pinapagod mo ang sarili mo sa pagsusulat. Hindi ka naman dating ganyan ah. Kailangan ko lang ng pera. Pera? Aanhin mo yun. Kung pera ang kailangan mo, bakit hindi mo na lang sinabi sa akin? Tanong niya rito. Magbabakasyon ako. Nai-invest ko na ang pera ko sa restaurant natin, kaya kaunti na lang ang savings ko. Ayoko mangutang sa'yo. Alam ko namang ininvest mo na rin sa restaurant lahat ng ibinigay sa'yo ng papa mo. Bakasyon? Saan? Kahit saan. Makalabas lang ako ng Pilipinas in 2 months time. Sagot nito. Alam na niya kung bakit. In 2 months, ikakasal na si Alfie kay Elizabeth. Ayaw nitong masaksihan ang kasal ng lalaking mahal nito. At dahil kilala sina Elizabeth at Alfie sa alta sosyedad, malamang napag-uusapan ang kasal ng mga ito. You love him, Dayan. Hindi lang yan simpleng paghanga. Kung sa bagay, saksi ako sa pagkaloka mo kay Alfie. Maraming oras ang sinayang mo at hindi biro ang pride na isinakripisyo mo para sa kanya. Bahagya itong tumawa. At hindi biro ang litro-litrong kape na iniinom ko, makita lang siya. Bilib siya rito. Nagagawa pa nito magbiro kahit may dinaramdam ito. Kaya nitong ipakita sa ibang tao na okay lang ito kahit nasasaktan ito. Ganoon ito katapang. Sa dami ng isinakripisyo mo, susuko ka na lang ba? Sabad ni Mark. Akala ko ba, gusto mong tratuhin ka namin na parang hindi ka nag-i-exist? Bakit ngayon sumasabat ka sa usapan ng may usapan? Naiiritang tanong niya rito. Hindi nito pinansin ang pasaring niya. Kapag mahal mo ang isang tao, ipaglaban mo siya. Ikaw na ang may sabi.
Marami kang ginawa para makasama siya. Marami kang isinakripisyo dahil sa pagmamahal mo sa kanya. Bakit ngayon iiwas ka na lang na parang wala lang lahat? Hindi ko alam kung may nararamdaman din siya sa akin kahit katiting. Malungkot na wika ni Dayan. Ngayon lang niya ito nakita na ganoon kalungkot. Alam mo kung bakit? Tanong ni Mark. Because you never asked. Lagi kitang nakikita, Dayan. Aware ako sa nararamdaman mo para kay Alfie. Lagi kang nagpapakyut at nagpaparinig sa kanya pero kahit kailan hindi mo sinabi sa kanya ang nararamdaman mo. Saglit na napatulala siya rito. Hindi niya inaasahan na aware din ito sa kaibigan niya. Si Alfie ang lalaki, kaya siya dapat ang nagsasabi ng feelings niya kay Dayan. Anya nang makabawi siya. Sa pag-ibig, ang lahat ay pantay-pantay. Hindi mahalaga kung sino ang lalaki o babae. Kahit sino ay pwedeng maunang mag-confirm kung pareho sila ng nararamdaman sa isa't isa. Paano kung naghihintay lang pala si Alfie? Siyempre, hindi kanya basta lalapitan dahil may fiancé na siya. Pero malay mo, kung ikaw mismo ang lalapit at makikipag-usap sa kanya, baka i-cancel pa niya ang kasal niya. Sana nga, ganun lang kadali yun. Pilit ang ngiting sabi ni Dayan. Ipaglaban mo kung saan ka masaya. Tandaan mo, kung ayaw ay may dahilan at kung gusto ay maraming paraan. Wika ni Mark sa katumayo. Andy, tara na. Kailangan ka na sa restaurant. Iwan na muna natin si Dayan para makapag-isip-isip siya. Kahit ano pa ang maging desisyon mo, narito lang ako, Dayan. Biling niya rito bago sila umalis ni Mark. Na-depress lalo ang kaibigan ko nang dahil sa'yo. Nakalabing wika niya kay Mark nang pasakay na sila ng motorsiklo nito. Hindi siya na-depress. Mag-iisip lang yun. Let her do her thing, Andy. Hindi kanya nanay at saka hindi na niya kailangan ng parental guidance. Nasa hustong gulang na ang kaibigan mo. Alam na niya kung ano ang makakapagpasaya sa kanya. Alam mo, minsan, it's not about what is right or wrong. It is all about what it is makes you happy and what it is that makes your life meaningful and worth living for. At yan na po nagtatapos ang Chapter 2 ng The Fall of Cupid. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, please mag-subscribe na po kayo at huwag kalimutang i-bell all upang sa ganoon ay updated po kayo sa mga susunod ko pa pong i-upload tungkol sa The Fall of Cupid. Abangan po natin ang Chapter 3. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless!